Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga kontraktor na pumapasok sa kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban. Ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng igagawing batas ni Senator Tito Soto para po mapag-aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Update lang po, Yusek, kung may bagong may inalok na po ba ang pwesto para kay former PNP Chief Torre at tinanggap po ba niya yung alok na yan? Meron po talaga inaalok katulad po ng sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintay na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Pero kasi sabi niya, ma'am, no comment siya regarding doon sa sa alok na posisyon. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Baka namang ibang posisyon ang iaalok sa kanya. Okay. Ma'am, last na lang, eto na lang po. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng ghost flood projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng Malacanang? Katulad ng sinabi po natin, pinag-aaralan po ng DBM kung paano at kailan i-release ang pondo. Kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na-comply, ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM. Regarding po, ma'am, sa last na lang po, dun sa investigation na gagawin po ng Kamara. Nag-file po kasi ng resolution si Representative Puno para nga investigahan po itong mga funders ng mga ghost flood control projects. Trabaho naman po nila mag-imbestiga. So, hindi po natin